Una ta mag-ampo, talihugan sa nato ang pulong sa Ginoo about prayer o kung naamoy mga Biblia, abriho nato diha sa Colossians chapter 1 verse 10 to 12. Ingon diha, and we pray this in order that you may live a life worthy of the Lord and may please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God, being strengthened with all power according to His glorious might, so that you may have great endurance and patience, and joyfully giving thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of the saints in the kingdom of light. Dalay ko ng Ginoo sa iyahang balaang pulong. Niningatak na, tanaw na to, kining prayer nga, it contains the prayer of Jabez. Well known kay sa Bible kining prayer ni Jabez. Kini pong prayer ni Paul, indot kaayo nga diin kini nga prayer pwede nato gyud ma-apply as prayer for the new year. Pagampo alang sa bagong tuig. Of all the prayers nga atong iampo, daghan magid kita giampo, no? Pero kini ang mag-una gyud dapat sa atong pagampo karong New Year. So adunay tulo ka punto diri ng atong tanawon. Una nga punto is ang prayer no ni Paul sa Colossae nga usab pwede nato maampo is prayer for perception. Perception. Kanang panglantaw o kanang pagkakita ba, kanang ma-perceive nato, makita nato. Unsay makita nato ang will sa Ginoo, ang iyang kahubuton. Mo nang lisod kaay magkinabuhi karong tuiga nga di ta kakita sa will sa Ginoo. Kay always kita outside of His will. Ug makahibalo ta basta outside ta sa will sa Ginoo, bisag unsa pa na kanindot atong mga plano or atong mga ginabuhat, if that is not His will, mo nang ingon good man na imong gibuhat. Pero ang pangutana, kung mao ba na gusto ipabuhat sa Ginoo sa imuha. Every now and then, naagi gusto ipabuhat kanto sa Ginoo. Matag adlaw, matag semana, matag bulan, na siya'y ipadayag ka nato, nga buhato nato. Mga specific nga mga butang, nga gusto niya, no, ibuhato nato sa itong kinabuhi. O nang naagid siya'y ipahimo ka nato. Kinahanglan gyud mahibalo kita sa will sa Ginoo. Mo nang ingon prayer ni Paul diha, kanang sa 9, ingon diha, praying for you and asking God to fill you with the knowledge of His will. Knowledge of His will, mo nang importante kayo sa atong pagkinabuhi. Nga nagid tay kahibalo sa kaubuton sa Ginoo. Kung di ta kahibaw gyud sa kaubuton sa Ginoo, kapakyasan gyud ang padulngan. Praying for the will of God, di pud nato na maangkon kung at the beginning dili ta gusto mutuman. Mo nay usab nga makita nato nga kung mag-pray ka sa will sa Ginoo, kinahanglan muhimo gid kag pakigsaad nga buhaton gid nimo no matter unsa ang iyang will. Usahay man gud, Lord unsay kabubuton nimo? Pero say magpili-pili man ta kanang pilion na kana lang Lord kanang sayon ra ha. So ang kuan gid sa Ginoo sa atong kinabuhi, makahibaw ka sa will sa Ginoo kung andam gyud ang imong heart nga mutuman sa iyang will. Pero naipagduha-duha imong heart nga mutuman sa iyang will, murag di padayag sa Ginoo ang iyahang kahubuton ngani kanato. Kung importante kaayo gid sa atong kinabuhi nga ang Ginoo gid will tell you unsa gid ang iyang kahubuton ug unsay angay buhaton nato matag adlaw sa atong kinabuhi. We are inside His will, di kita mabalaka, di kita mahadlok, di kita mabalaka unsay mga panghitabo sa unahan 2022 kay daghay mga panglantaw ba nga mo ni mahitabo, no? So na mga uncertainties. Pero kung we are inside His will, wa gyud tay kabalakan diha. Kaya ang Ginoo gi bahala niya na. Unay ngo nato atong Sunday nga the safest place is to be at the center of God's will. Basta na lang kita sa will sa Ginoo, ay di gid ta mabalaka besa kun sa mga panghitabo pa diha. Iampo ginato kita or ang ubang tao tanan no sa iglesia, we pray nga ma-discern gid ang will sa Ginoo. Labi na sa church no, lisod gid kaayo kung di ta magkahiusa kung unsay will sa Ginoo kay naay division, naay mga pagbahin-bahin gayud kung dili ta hiniusang makahibaw sa will sa Ginoo. Mo nang it's a good prayer to start mo nang New Year right beginning. Begin the year with kuan gyud kanang seeking God's will. Pangitaon gid ng kahubuton sa Ginoo labi na sa iglesia nga kita hinugpong nga makahibaw gid sa will sa Ginoo. Unsay pabuhat niya kanato karong 2022, unsay pagahimuon nato karong sunod tuig.
Ikaduha nga prayer ni Paul nga usab ma-pray pud nato ni asa verse 10. Ingon diha nga and we pray in order that you may live a life worthy of the Lord and we please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God. Prosperity ang prayer din ni Paul. He prayed for prosperity. Madagayaon no nga kinabuhi. Ang focus ni Paul dinhi dili ni material. Tanaw arugod ang iyahang kuan sa prosperity nga fruitful life. Ug ang fruits nga parayag ni Paul dinhi ingon dinhi nga that you might walk worthy of the Lord, pleasing unto Him. Walk worthy. Mo ninindot kaayo nga mo prosper ta in our walk with God. No? Sa atong paglakaw sa Ginoo mo prosper ta diha. Magmabungahon ta diha. Mo nang ang focus ni Paul is spiritual fruit, no? Dili kining material nga fruit nga diin magadagaya sa atong kinabuhi. Espirituhanong prutas. The fruit of the Spirit is love, joy, peace. Kining atong mga kinaiya mo kung mutubo ni ug mahimong maangkon nato ning long-suffering, patience, love, gentleness. Grabe kayo ang atong kinabuhi. Kung bunagid ni nagbunga gid atong kinabuhi ba no ining mga kinayaha, mabungahon gid atong kinabuhi. That is spiritual fruit nga ang atong paglakaw sa Ginoo nagapamungag yun. Ug dili lamang walk kundi usab diha sa following line, being fruitful in every good work, no? Not only walk kundi usab work nga mabungahon ta sa pag-alagad sa Ginoo. Mo nang ingon diha nga ang prutas kinaiya, kunya ikaduha nga prutas working, no, serving. Mo na yung mga prutas nga di gid na mahuman magsigig pamunga kay kini makapanalangin gid sa uban. Ang prutas god makakaon ng tanan, muhinog ang bunga, makakaon ng tanan, mabless ang tanan. Mao pud na sa atong kinabuhi nga kung makita gyud ang mugawas gini nga mga bunga, work, no, kining pagpamuhat nato sa atong pag-work with the Lord, pag-serve sa iyaha, our service mao gina ang angay makita nga bunga sa atong kinabuhi. Mo nang prayer ni Paul no sa mga taga Colose is mo prosper sila sa ilang walk og sa ilahang work. Mao pud ni ang nindot kaayo gid nato iampo sa as we begin the year ng 2022. Mo prosper gyud kita kasagaran, mo prosper gyud sa material. Mao nang matag New Year's Eve tindaghan ng prutas lain gyud 12 ka klase kay para pabungahon gyud ang kanang mo prosper gyud materially. Kanang mga material nga butang segundara na sa mga spiritual nga butang. Mo nang importante kay sa atong kinabuhi kining mabungahon gyud sa spiritual kay hingpit ang atong material nga blessing. Kay kung material ra gyud mo nang daghay bunga pud ni nga di maayos itong kinabuhi na discontentment na ay quarreling no kay usay kining mga material things makapagguba sa kinabuhi. Diha makita nato nga ang kuan gyud ni Paul sa mga Colose nga mo prosper sila diha sa ilang walk ug sa ilang work. Labi na gyud kining work nga diin gihagit pud niya ni sa Corinthians. Ingon diha siya sa 1 Corinthians 15:58. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. So ang prosperity nga pangita gyud ni Paul og ginalong ni og ginapray niya sa mga Colose is kining work, no, abounding, bungahon, abundansya sa pagpamuhat, pagtrabaho diha sa Ginoo. O kahibaw kita nga wa gyud makawang niana, wa gyud masayang matag buhat nato sa Ginoo working with God. Naa gyud na credit, no, ingon diha di gid na makawang. Pero kini nga atong bahan di material mahimo pa ning minus unya dito sa langit. Kay daghang kay nig usahay mahimo tang dili mao ang paggamit nini, dili maayo nga piniyalan, mahimo pa noong makadiscredit sa atong spiritual blessing nga atong maangkon niya dito sa langit. Mao nang prayer ni Paul nga magprosper gyud. Mao po natong prayer sa matag-usa kanato og sa iglesia nga mo prosper gyud ta diha sa pag-serve sa Ginoo. Kini ang nindot kayampo nato. Gani sa atong church daghang kaayog gigasahan gyud og mga talento pero pag-abot nato sa pag-ilik nato og opisyal, no, daghay mo balibad na noon, no. This is working, no. This is working for the Lord sa kini ka kanang hagit gyud sa atoa nga opportunity gyud ng pag-work sa Ginoo. Ang Ginoo man gyud nag-pick sa imo diha. Ang Ginoo gyud nag-point ka diha. It is a call nga mag-serve ta diha sa gingharian. Og sayang kaayo nga mag-prosper nung ta diha kaysa mag-prosper ta sa mga material nga butang. Kini unta ang nindot gyud kaayo nga mahimo tang
prosperous, no? Nga makita gyud nga nag-prosper ka diya sa pag-work sa Ginoo, nagpagamit diya sa Ginoo. Ug ingon ni Paul nga wa gyud makawang o wa gyud mausik aning we work with the Lord. And lastly nga ampo ni Paul gyud sa tanan sa Colossae, no? He is praying for power. Diya sa verse 11, kung atong basahon ang verse 11, being strengthened with all power according to His glorious might, so that you may have great endurance and patience. He is praying for perception, no? Ikaduha is praying for prosperity, pero kining ikatulo, nindot bugay ni nga pagampo nato for this coming year. Praying for power. Pagampo og gahom. Ato day hunahuna nga gamahanan ta nga muhimog mga kahibulungang butang, no? Kanang dunamis ingon diha sa mga theologian. Ang power nga gingon diha is power to overcome. Ingon diha naatay endurance, no? We need that strength. We need that power. Sa sunod tuig, wa ta kahibaw unsa na po'y mga problema nga atong sagubangon. Unsa na po'y mga challenges nga atong sagubangon. Wa kita kahibaw na. Ang ato lang mahibalaan nga mudaghan gyud, no, ang mga challenges. Labi na gyud sa atong pagkinabuhi sa iglesia, ug pagkinabuhi sa matag usa kanato og tibok kalibutan. Daghang gihagit tungod kay nagkausab gyud ang panahon. Unya near na ta sa last days, kahibalo ta naga-double time sa Satanas, samot, no, ang mga persecutions ug mga challenges. Mo nang we need power. Manang pray ni Paul, power gyud to endure. Power to endure. Mo na importante kayo. Kay daghan gyud mo give up, daghay mo surrender, daghay mo compromise, daghay mo backslide, daghay mo mangluod, daghay mo give up, nga dili mo fight, daghay malahi na ang ilahang kinaiya. Dili na prosperous. Dili na mabungahon, ug dili na makapahimot sa Ginoo. Mo nang daghay kay challenges ahead. We need that power, no? We need that prayer nga praying for power. Sa matag usa kanato sa iglesia, no? We need that power to endure. Nga diin mao gid na ang measurement nga mahimutang victorious, mahimutang walampuson. Mo na gitawag nga prosperous new year. Mabungahon, malipayon ug successful nga year. And we will enjoy sa mga butang ay padayag sa Ginoo sa ato. Unang timanan nato na, no, nga tulo ka prayer nato as we begin this year. Pinakauna ginato nga prayer. Before we pray for other things, pray for perception, no, knowledge of God's will. Importante gid na kayo. Then pray for prosperity, meaning spiritual prosperity in our walk, in our work, and pray for power, power to endure. Power nga makahimo kanato nga maka-overcome, maka-fight. Fight and defeat the enemy. Fight and defeat whatever hindrances, no, nga moabot sa atong kinabuhi, nga it seems nga lisod or hard for us to face, mo nang kinahanglan kita og power. So remember these things, ug mao kini ang nindot kay nga prayer nato karong mga panahon na we are about to start the new year, then dinhi masindro atong mga pagampo. Dalay ko na Ginoo siyang balaang pulong.